Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang malaking update mula po kay Pi Network. Ipinakilala na niya ang kanyang bagong bersyon na tinatawag po na version 23 kung saan ay isang upgrade na nakabatay po sa Stellar Protocol 23. Pero sa kabila po ng laki ng technical na pagbabago, halos walang naging epekto ito sa market price ni Pi. Sa halip na umangat, nanatiling mahina ang galaw ni Pi na tila walang gana ang mga investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ba ang Pi Network version 23 update. Ayan, ang version 23 ay isa pong major update na ginawa ni Pi Network para palakasin ang kanyang ecosystem. Nakabase po ito sa Stellar Protocol 23 at nagdadala ng bagong functionality at mas malalim na control para sa blockchain. Ayon kay Pi, ito po ay hakbang para patatagin ang kanyang network habang inihahanda ang kanyang ecosystem para sa mas malawak na pagbubukas sa publiko. Kaya sa market impact, ang ganito pong klase ng update ay dapat sana nagdudulot ng hype at mas mataas na tiwala sa project. Pero dahil wala pong malinaw na komunikasyon kung paano ito makakaapekto sa presyo at tokenomics, nanatiling malamig ang market reaction. Ngayon ay paano naman po ipinatutupad ang update na ito? Hindi po biglaan ang version 23 transition. Meron pong tatlong yugto or phases itong pinagdadaanan. Una ay ang testnet 1 na kasalukuyang active at nagsisilbing unang testing ground. At ang testnet 2 na nakatakdang i-launch sa mga susunod na linggo para palawakin ang testing gamit ang mas maraming validators. At ang pangatlo ay ang mainnet na siyang huling yugto or phase kung saan tuluyang lilipat ang buong network sa version 23. Kaya sa market impact, dahil phase by phase po ang rollout, masyadong technical ang dating po nito at hindi po madaling makita ng mga retail investors ang epekto agad. Dahil dito nawawala po ang excitement na madalas magtulak ng presyo pataas. Ano naman po ang layunin ng paggamit ng Stellar Protocol 23? Sa pamamagitan po ng Stellar Protocol 23, nais po ni Pi Network na mapahusay ang kanyang stability, scalability at saka cross-chain compatibility. Sa madaling salita ay magiging mas matatag po at mas mabilis ang kanyang sistema at mas madali ring makipag-ugnayan sa iba't ibang blockchain. Kaya sa market impact, kung titignan po natin sa long term, ito ay magandang hakbang para sa adoption. Pero dahil wala pong kasamang konkretong balita tungkol sa public opening ng kanyang mainnet, hindi pa ito sapat para magdulot ng buying pressure. Ngayon ay bakit halos walang reaksyon ang market? Sa kabila po ng technical na progress, nananatiling nakapako ang presyo ni Picoin sa presyong 0.34. Ito po ay mas mababa sa kanyang 20-day exponential moving average na nasa presyong 0.36. Ang zone na ito ngayon ay nagsisilbing resistance level. Kaya sa market impact, hanggat hindi po niya nababasag ang resistance sa 0.36, mananatili pong mahina ang trend ni Pi. At kung bumagsak pa siya sa 0.32, maaari itong magdala ng panic selling at mas malalim na pagbaba. Ano naman po ang sinasabi ng mga indicators tungkol kay Pi? Ayan, ayon po sa indicator na tinatawag na Chaikin Money Flow Indicator or CMF, ito po ay nasa value na negative 0.11. At yan ang galaw ng capital flow ni Pi. Ibig pong sabihin yan ay mas marami po ang lumalabas na pera kaysa pumapasok sa kanyang market. Isa po itong bearish signal na nagpapakita ng kakulangan sa investor confidence. Kaya sa market impact, kapag hindi po nagbago ang ganitong signal, posibleng manatili si Pi sa ilalim ng selling pressure at mahirapan siyang makabalik sa bullish momentum. Ngayon ay may chance ba para sa rebound? Kung sakaling mabasag po ni Pi ang resistance sa 0.36, posible pong umakyat siya papunta sa presyong 0.40.
pero kailangan po ng mas malakas na pagbabago sa sentiment at dagdag na suporta mula sa kanyang community at developers. Kung hindi, mananatili po siyang nakakulong sa pagitan po ng presyong 0.32 at saka 0.36 na price zone. Kaya sa market impact, ang breakout po sa presyong 0.36 ay maaaring magbigay ng panibagong pag-asa sa mga traders. Pero kung mabigo po siya, mas lalakas po ang tsansa ng pag-exit ng mga short-term investors. Ngayon ay bakit po tila parang disconnected ang Pi Network sa market? Kahit malaki po ang technical na hakbang sa version 23, nananatiling kulang ang transparency ng Pi Network. Hindi po malinaw ang eksaktong schedule ng migration at hindi pa bukas ang kanyang mainnet sa publiko. Bukod dito, marami pang Pi tokens ang frozen na hindi pa mailalabas ng mga users. Ito po ang siyang nagdudulot ng pagdududa kung kaya bang gawing tunay na value ang mga technical na update. Kaya sa market impact, hanggat hindi po bukas ang mainnet at malinaw ang tokenomics, mananatili pong mababa ang kumpiyansa ng mga investors at traders kay Pi Network. At bilang panghuli, para sa akin, ang Pi Network version 23 update ay isa po itong malaking technical na hakbang pero hindi sapat para magbago ang market sentiment. Oo, magandang balita ang integration ng Stellar Protocol 23 dahil magpapalakas ito sa network ni Pi. Pero kung hindi po sabayan ng malinaw na timeline ng mainnet at ng pagbubukas ng mga frozen balances, mananatiling limitado po ang tiwala ng mga investors. Sa madaling salita, maganda po ang direksyon ng technology ni Pi pero disconnected pa rin siya sa realidad ng market. Kung nais niyang makipagsabayan kina Bitcoin, Ethereum at maging kay XRP, kailangan po niyang patunayan na kaya niyang gawing tunay na value ang kanyang mga upgrades at hindi lang puro announcements. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.